Praise the Lord. Okay, magandang gabi po muli sa bawat isa. Magandang umaga din sa North America at magandang hapon sa Middle East, no? So, wherever you are geographically located. At ngayon, before I will go sa aking ibabahagi sa inyo, no? Gusto ko lang po basahin itong Isaiah chapter 9, verse 6. Sabi po dito, "For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder. And his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace." So ayan po, na alam natin, it is prophecy given to Isaiah, yung darating na Messiah, Savior, Redeemer. At siya ay tatawagin, no? Wonderful Counselor, no? At binanggit niya rin dito, sabi ganun, "And the government shall be upon his shoulder." No? Yung gobyerno ay mapupunta sa kanyang balikat. Ibig sabihin, siya ang magpapasimula o dala-dala niya ang kumbaga sa the way the government will run. At alam po natin, no, na kung saan when God told Abraham that he will be a nation, no, at nangyari nga po yun when they came out of Egypt, na sila nga ay isang bansa. At bilang bansa, si Moses ang kanilang leader, no, meron siyang difficulty how to handle this government. At through yung kanyang father-in-law si Jethro, binigyan siya ang tinatawag na council kung paano ito i-handle. Sabi niya, pag ginawa mo to araw-araw to attend to people, it will wear you out. Sabi niya, kumuha ka ng mga leaders. Yung sa mga 10, merong isa. Then doon sa 50, merong isa. So, yun ang ginawa ni Moses, no, para na-relieve siya doon sa kanyang responsibility and he will not wear out. So, yun yung tinatawag na Old Testament way in dealing with the government, yung pag-handle o yung tinatawag na parang setup. Now, sabi nga, the government will be upon his shoulder. Now, how Jesus started his government? Of course, New Testament, kumuha siya ng 12. So this is the way he started the government. Yung nga po yung ating nice gawin to pick up the maximum of 12 na ating tuturuan, yung ating ECCL group. Maximum po yun at 12, no? We can start 2, 3, 4, 5, 6. Depends na we are meeting on weekly basis, no? To pray, to study, to encourage, to fellowship. So yun po yun, which is yun ang ginawa ng ating Panginoong Isus. No? Pero yung sa kanyang case is right away, kumbaga sa he pick up the 12 na I believe, kumbaga sa mga kaibigan niya, kakilala niya o relative niya during that time, no, na kita niya yung mga potential nito, kaya kinuha niya in different walks of life. So kaya nga dito po itong ginagawa, no, wherein kasi nga yung God, yung sa kanyang vision, no, na kung saan nations will come and paano natin ito i-handle. At ito nga ay an example ng ni Jesus how to set up the government, no, through yung tinatawag na pag-mentor, pag-pick up ng tinatawag na 12 na i-mentor. So yan po. Ngayon, before I will go, anybody who wants to add or to comment regarding this na i-share ko sa inyo? Meron pang gustong mag-comment before I will go? Walang question? Sa akin po, Pastor, wala po. Kung walang question, any addition?
So do you agree what I have shared to you? Amen. Yes po. Amen. Okay. Amen po, So amen. nakakaisa po tayo, no? Kaya we are adopting this. We are adopting this. We call it G12, or another name is yung intentional discipleship. We intentionally do it, no, in conformance do sa pinattern ni Jesus o minodel ni Jesus of getting 12 to mentor and to disciple. So yan po. So yun po yung ating tinatawag na pamamaraan o way, no, na kung saan we transition from tinatawag na traditional na yung prayer, preaching, at saka program, no, that's traditional. And we go now do sa tinatawag na process na ito ngayon, yung strategy o your methodology na kung saan we will be discipling 12 o imimit natin sila on weekly basis o i-mentor natin sila, no? So kaya nga intentional. Alright. Ngayon, dito tayo po sa ating study, no, na kung saan yung nangyari po kay Nehemiah, yung kanyang ginawa dito, no. Actually yung chapter 9, ating po makikita nating inaaral, no, ito yung kanilang ginawang tinatawag na confession o maring declaration, no, before God, na kung saan sinabi po dito yung kanyang greatness, yung kanyang goodness, yung kanyang faithfulness, yung kanyang holiness, no, yung justice sa kanya na in-extend niya sa bansang Israel. And yet ating po makikita in spite of yung mga mabubuting bagay na yon o yung kadakilaan ng Diyos na binigay sa kanila dito sa kanilang confession o sa kanilang declaration. Sabi dito, no, sa verse 25, yet, sabi ganon, they were disobedient. So yung tinutukoy niya dito, yung mga forefathers, yung mga fathers, no, yung mga nauna. Yet they disobedient and rebelled against you. So ayan po, no, yung kabutihan ng Diyos, sinuklian nito ng tinatawag na pagsuway at rebellion, no. Now, dito po, dahil yung kanilang tinatawag na kaalaman o yung kanilang understanding, it was open, no? Kaya, because of that, na-realize nila yung kabutihan ng Diyos, yung kanyang kadakilaan, yung kanyang katapatan, no? Kaya dito, no, they understood yung ginawa ng Diyos sa kanila na binalik sila muli sa land na kung saan nagkaroon silang tinatawag na commitment. Sabi niya sa verse 32, now therefore our God, the great, the mighty, and the awesome God who keeps the covenant and loving kindness, do not let all the hardships seem insignificant before you, which has come upon us, our kings, our princes, our priests, our prophets, our fathers, and all your people. Ayan po. Yung hardship because of disobedience, because of rebellion. Now they are coming and returning to God, no? Kaya nga, ito po yung bagay, no? Doon sa ating text po sa starting verse 36, sabi niya, behold, we are slaves today. Kasi nga, under pa sila ni King Artaxerxes, no, na pinadala niya kasi ni Nehemiah sa Jerusalem to build the wall. Sabi niya dito, behold, we are slaves today, and as for the land which you gave our fathers to eat its fruit and its goodness, behold, we are slaves. Its abundance produced is for the kings. So imbis na sa kanila, sinusurrender na ito sa mga hari whom you have set over us because of our sins. Ayan po. They also rule over our bodies and over our cattle as they please. So we are in great distress. Ayan po. Because of disobedience, ito po yung nangyari sa kanila, hardship, that now they are in great distress. Now, sa nangyari na ito, they come to realization.
Sabi niya sa verse 38, "Now, because of all this, we are making an agreement in writing or covenant. And on the sealed documents are the names of our princes, our Levites, and our priests." Na kung saan yung kanilang tinatawag na return, that they are committing doon sa Panginoon, sa kanyang salita. At they are committing to obey. Ayan po, no? Kaya dito po sa ating inaaral, no, last Thursday, na-share ko nga yung vision na impart kay Abraham ng God, then kay Moses, at yung na-catch ito ni Nehemiah. And through this, yung tinatawag na, kasi I believe Nehemiah has the vision, but he's just waiting yung parang right time or right, kumbaga sa kanya, yung bagay na magtutulak sa kanya to push these things. At yung narinig niya yung kung ano yung nangyari doon sa city, no, yung mga dumating na brethren. Yun na yung nagtulak sa kanya, no. So dapat natin pong malaman, no, yung first wave ng tinatawag na mga bumalik sa Jerusalem o sa Judah, si Zerubbabel nga po, no, if we will go sa book of Ezra, chapter 1, si Zerubbabel, pinayagan siya ni King Cyrus, no. Sabi ni King Cyrus, "This is not your place. You have to return to your country." So ayan po, no, through King Cyrus, which is pinayagan niya yung mga Jew, yung mga Israelites, to return to their land, no, through the leadership of Zerubbabel. But somehow alam po natin yung second wave na pinangunahan ni Ezra, during that time ang king na noon is si Artaxerxes, kaya nga merong tinatawag na gap, no. Ngayon yung unang bumalik, tinrabaho nila yung temple, inayos nila, but somehow because of opposition it was stopped, no. Then yung sumunod na wave na bumalik is yung kay Ezra naman, no, na pinayagan na ni Artaxerxes. And from there, of course, yung ginawa ni Ezra is to educate yung people regarding the word of God, no. At itong third wave bale, of course si Artaxerxes pa rin ang king, but merong gap din yung travel ni Nehemiah, no, yung pangatlong wave na ang kanyang goal is to repair the broken wall. Kasi meron ng temple, then educated na yung tao, then the next thing is yung wall, for them to be protected, at kumbaga sa kwan, sila ay maalis na sa tinatawag na kahihiyan, no, na kasi nga yung the city is open. Ayan po, so nagkaroon ngayon ng tinatawag na closure, no, for them to have the protection. At alam ni Nehemiah na hindi doon natatapos yun, no. And they need to return back doon sa book. They need to return back to the law, to the word of God. Ayan nga po, no. At ito nga po yung kanilang ginawa, no, na yung mga tao na they have that understanding and that they have their repentance, at yung kanilang tinatawag na decision to commit. Ayan po. At sabi nga noon, we are making an agreement o tinatawag na covenant into, sabi niya, writing. Na alam po natin na when we speak about the commitment, no, we have the idea yung tinatawag na covenant, no, and we once we come to this word na covenant, ang dumating po sa ating isipan na yung marriage, because marriage is a covenant. Ayan po, no, na kung saan maraming ang pumapasok dito na hindi nila naunawaan what is covenant, no. Kaya nga nagre-result to sa tinatawag na
legal separation, annulment, tsaka yung divorce, no? Because they really don't understand coming into the covenant, no? So, ibig sabihin, ang isang tinatawag na covenant, mayroong tinatawag na commitment. Ayan po. It means yung commitment is not conditional. Hindi conditional yan. Ang commitment, ibig sabihin whatever the condition is, this unconditional. Unconditional giving of oneself to the other partner. Yan po yun. Ibig sabihin, kaya nga napaka-importante po no, na during counseling sa mga magpapakasal, no, na they really understood kung ano yung kanilang papasukan, kung ano yung kanilang, kumbaga sa kung ano yung pipirmahan, na itong bagay na ito is serious, ito ay holy, at ito is something na walang tinatawag na katapusan on earth. Kaya nga po, sabi sa Malakay, God hates divorce because this is not God's intention. Ang marriage is permanent. Ayan po. So kaya nga dapat yung mga pumapasok dito, they understood kung ano yung kanilang ginagawa. No? So kung alam lang nila, ibig sabihin, wala dapat tinatawag na divorce, walang annulment, o walang tinatawag na legal separation. No? So ayan po, so napaka-importante po ng tinatawag na understanding, yung knowledge. So dito po sa ating pong inaaral, no, na kung saan yung mga believer, they give themselves na to a covenant. So it means it is unconditional that they will obey, they will follow, and they will give themselves. At ganyan po, no, na ang pumapasok dito sa covenant o sa marriage na naunawaan nila. At bukod doon, alam nila kung ano yung kanilang tinatawag na papel. Kaya nga, sabing ganon, husband, love your wife. So yung love doon does not mean about yung intimacy. This is about leadership. This is about responsibility. This is showing of virtues to be a leader. Ayan po. Of course, part din ito yung tinatawag na intimacy, but that's not about the intimacy, no? At yung sinasabi na wives, submit to your husband. It's about support. No, it's about submission, yung pagsuporta, about respect sa leader. Na dapat maunawa po ng pumapasok dito, no? So, ngayon sila po ay pumasok sa tinatawag na commitment, no? So kaya nga nabanggit ko nga dito na yung tinatawag na disciple, siya yung may tinatawag na commitment sa Panginoon. Kung ating pong matatandaan, no, in the book of Acts, marami pong tinawag sa kanila, no? Tinawag silang Nazarene, tinawag silang the way, o yung kumbaga sa kanila, sino kayo, ano kayo? Yun yung nag-start na maborn in power ang church, no? Actually, dalawang phase kasi yan yung tinatawag na receiving at saka yung empowering, no? When Christ, sabi ganon, nung sa John chapter 20, no? In-impart niya sa kanila yung Holy Spirit, na yung receive the Holy Spirit. Ito po yung tinatawag na returning back to sa Genesis, no, na kung saan yung forcefully breathing, God forcefully breathed life into the man, kaya life came on. Dito yung sa ginawa ni Jesus, no, is the same concept na binrake niya yung bawat isa individually, no, ministry niya individually, receive the Holy Spirit. Yun po yun. But in Acts, ito yung tinatawag na empowering, no? So magkaiba silang dalawa, no? At ito yung dapat i-desire natin, no? If we receive Christ, we need yung tinatawag na empowerment, no? Yung baptism, nga, no? So dito atin po makikita, no, sa Acts, na kung saan yung word na believer, palagi siyang nami-mention, believer. At when we come to Acts 11,
doon pa lang po sila na-identify as Christians. They were called Christians. Kasi itong mga taong to, kakaiba to. Masasayahin sila, mapagpakumbaba, tapos hindi sila nagreklamo, hindi sila nagko-complain, hindi sila nagmamurmur, nagpipray sila, kahit na maraming problema, naroon pa rin yung joy, naroon pa rin yung peace. Kakaiba sila. They look like their master. They look like Christ. Kaya nga, Christian. They were first called Christian. Kasi ngayon, ang Christian is contrast sa Muslim or contrast sa Hindu. Ganun po yung nangyari. No? We just mention it as a form of religion. But really, in a biblical way, a person, isibihin pag nakita sa kanya si Christ, sabi niya kakaiba to. There must be something in this person. Christian ka no? O mananampalataya ka. So that's it. Yan po yun. No? So, ito yung nais sinabi ng Panginoon no, sa Matthew chapter 28 verse 19. Go and make disciples. So it means go and make believer committed to me or committed to Christ. Or if we are one, the Lord is saying, duplicate yourself or multiply yourself. This is the thing. Now, the question is how? Paano? So kaya nga, we need to have this process na hindi lang siya parang maging tradition, but it's a way for us to know Christ. Kasi dito, kasama sa processes, basahin mo yung Old Testament, basahin mo yung New Testament. So, you read all the Bible. So, yung mga devotion mo will be a part of your walk na after learning it, you will apply it na maging lifestyle mo. So, kaya every day, you meet Jesus. Every day, you worship God. Kasi nga, yan nga po yung ginagawa ng isang iglesia na nag-evangelize o nag-witness that Jesus is alive and that there is hope, there is good news, there is healing, there is salvation. Siya po yung nag-witness o yung evangelism. Then because of out of love to Jesus, no, na receiving love, no, you do your service, you extend your service, and that is the ministry. Then, yung tinatawag na continuous education, we call it discipleship, na kung saan we continuously educate ourselves or others para ma-encourage, para ma-enlighten. Yung tinatawag na continuous education to know Christ deeper, to know Him deeper sa buhay. So, yan po yung tinatawag na discipleship. Then we go sa tinatawag na fellowship, no? Yung encouraging one another, exhorting one another, ayan po. O empowering one another, and we call it the fellowship. At yung panglima po, yung tinatawag na worship. The worship wherein we draw power from God, we draw strength from God, that whenever we worship Him, He comes to us, no? Na-enthrone siya. At yung kanyang presence na nabibigay sa atin ng kalakasan to move forward. Ayan po. So kaya nga, there are 5 things na ginagawa ng isang church, no? Yung evangelism, yung ministry, yung discipleship, yung fellowship, at saka yung worship. So yan po yun, 5 things na ginagawa po. That every disciple, no, should be doing that, no? Kaya nga every church should be doing that. So, dito atin po makikita, no, yung mga mananampalataya, they enter into the covenant and they enter to the commitment, no, into writing. So it means they are serious. They mean business with God. Kaya they put it into writing. Na unawaan nila na it takes obedience upang matanggap ang blessing ng Panginoon. At if they will be obedient, they will have the curse. They will have
difficulties, they will have the distress. So yan po. Kaya they choose to obey. They choose to submit. They choose to commit themselves to the Lord for them to experience the blessing, to experience yung nais ng Panginoon as a nation of believers, no, as a nation that follows the Lord. So, okay. So, I will stop for a while here, no. Kung sino merong gustong idadagdag o gustong itatanong, you are welcome. So, anybody gustong magdagdag o gustong magtanong, you can unmute yourself, no. Pastor Vidal, are you ready? Okay, kung hindi pa siguro, I will call siguro si Pastor Paul. Pastor Paul, are you ready? Sige po. Okay, can you share what God is doing sa school po? Sige po. Magandang gabi po sa lahat. Unang-una po, nagpasalamat ako na sa gabing ito ay patuloy yung ating platform na ginagamit ng Panginoon para sa atin pong gawain. At isang ano po na may share ko rin po yung sa sabi nga ni Pastor William na i-share ko rin yung nangyari dito sa School Campus Ministry na kung saan ay napakalaki po na tulong at binigay ng Panginoon. Una po ay nagsimula lang ito sa prayer. Ngayon po ang nangyari ay doon sa isang samahan na akin pong sinamahan sa Santa Rosa Pastor. Yun po ay nagsimula kami ng prayer na magkaroon ng school campus ministry. Kasi po yung naging naging chairman dito ay kasabayan po ni E.D. Villanueva. Nagsimula din po sa campus ministry nung siya po ay naging aktivista pa. Ngayon po ay hindi po nangyari doon sa samahan namin. Ang nagkatugon po, naririnig po ba? Opo, go ahead po. Ang natugunan po doon sa isa namang samahan na sinamahan ko ay mayroon po itong eskwelahan na simula kinder hanggang sa senior high. So one day nagtawag po ng doon sa GC namin na kung sino po yung malapit dito sa aming lugar sa elementary school dahil mayroon pong pagkakataon na makapag-ministry dahil ito po ay naglakad siya ng tinatawag na Philippine yung PBIP para po sa DepEd o sa mga eskwelahan, pero hindi po nangyari dahil ang nangyari po ay kontra po yung mga principal dahil dito po sa amin ay mayroon pong principal na mga iglesia, may Katolik, kaya hindi po na-aproban yung sa high school. Pero purihin ng Diyos dahil mayroon pong katugunan din na nag-iba ang way na kung saan ay itong si Pastor Loyola ay mayroon po siyang kaibigan na nagtuturo ng martial arts dito po sa eskwelahan ng elementary school. So yun po ay nakakonek ako doon ay dahil malapit lang po dito sa akin pong kinalalagyan sa Kaingin ay mga 20 pesos lang ang pamasahe doon sa hanggang sa eskwelahan. At doon po nagsimula na nagkaroon po ng dahil nung time na nag-open sila ay tinawag kami at nandun kami po yung nag-gather ng Bible study doon po sa mga bata na around 100 student at yun po ay mga tinuturuan ng Shukendo na tinatawag na karate at saka kasama ang judo. Kami po yung nagbibigay ng encourage sa kanila na sa kanila pong pagpatuloy sa pag-aaral ng sports
ay mahalaga din po ang salita ng Panginoon na matutunan nila dahil once na mayroon po silang self-discipline at samahan pa doon sa pag-ano ng nakakinig sila ng salita ng Panginoon, nandun po yung ma-encourage at isang pong kagalakan na pati po yung mga magulang ay naabot din namin at ito po yung pangalawa naming plano na ang mga magulang ay abutin hindi lamang yung mga kabataan diyan sa eskwelahan. Kaya isang ano po na nakatulong ng malaki, although ito po ay extension sa gawain dahil mayroon po kaming mga Bible study ng mga bata, tapos yung mga youth, nadagdagan kasi doon po ay sigurado dahil yung kanilang ay pastor, yung pong nagtuturo, kaya in-impart sa amin dahil hindi na niya kaya na siya pa yung mag-Bible study. So, purihin ng Diyos dahil sa ngayon ay 8 ng eskwelahan ang nakuha nila, kaya lalo po siyang pinagpala na nakakuha ng mga dahil sinamahan niya ng Bible study at kami nga po ang kinuha, yung mga pastor na malapit sa area na kung saan ay kaya nung kami ng General Assembly sa 10 eskwelahan, nandun din po yung mga magulang. Kaya ang naman nila ay mainam din daw na nagkaroon po ng mga Bible study ang mga pastor. Kasi lahat po kami nag-attend doon, pati yung mga magulang nagdala ng pagkain, nagpatlak. So isang talagang ang Diyos ang nag-connect sa amin para makakuha po kami ng ministry na ganito. So yun lang po, kasama sa prayer na magpatuloy kasi ang po nila ay nagsisimula sila ng mga elementary kahit hanggang college pwede pa rin mag-aral sa kanila hanggang sa madala at isang patutuo sa kanilang mga graduates na naging champion din po sa Japan, hindi nga lang na broadcast kasi parang nagkaroon na rin po ng doon sa Japan na mayroon po siyang isang studio para doon sa pagtuturo. So, yun po, isang na nakilala namin yung ganitong mga tao dahil nais ng Diyos na makapag-expand ng gawain. Yun lang po, Pastor William. Salamat sa lahat at yun po yung naranasan namin dito sa School Campus Ministry. Okay, nawa yung kasi ang problema kasi is supposed to be dapat ang Book of Proverbs, supposed to be dapat yan babasahin lang dapat yan sa bawat classroom babasahin lang ng mga estudyante isang lang kung anong araw, kung anong date, yun ang chapter. March 1, Book of Proverbs chapter 1, babasahin lang yan kasi kung naman self-explanatory. Kasi ang nangyayari kasi ngayon sa education, na nawawala yung karakter Puro lahat talino ang lumalabas. Nawawala yung tinatawag na tamang, kumbaga sa dapat iugali o dapat iasal. Yan po yung nawawala, no? Kaya nawawala yung takot sa Diyos. So kung sabihin, babasahin niya ang Book of Proverbs para magkaroon ng wisdom, magkaroon ng takot sa Diyos yung mga makakarinig, no? Ganyan lang po yun. Kaya yung subject na religion, mawawala yan. Kasi ito balik part ng good manners and right conduct. Book of Wisdom. Okay, maraming pong salamat Pastor Paul sa yung binahagi, no? Para yung makita po natin what God is doing. Okay, ready na ba si Pastor Vidal? Pastor okay na Vidal. Pastor. Okay na. Okay na sige ako. po, Pastor Vidal. Okay, thank you. You can... magandang gabi sa inyong lahat, Pastor William, Pastor Frankie at lahat ng nandyan na mga pastor na kasama natin. Yung ginagawa ko namin dito sa sa grupo namin. Ang pangalan ng grupo namin ay ECCPI, yung Auxiliary Cadence Church Chaplaincy Philippines Incorporation. At ito yung ginagamit ng gobyerno para i-reach out pati yung mga departamento sa gobyerno
nakapasok nga kami sa ano, sa pulisya. Sa ngayon ang malaking kakulangan namin ay yung sa ano, La Concepcion College kasi 10,000 ang tuturuan do'n, iilan lang kami. So, 'yun ang ano, kaya nangangalap kami ng ano, yung mga pastor na wala pa namang commitment dito sa amin, sa malapit. 'Yun ang inaano namin para ma-reach out sila. Pero dito sa akin kasi sa ano, malapit dito sa bahay, yung Graceville Elementary School ang ano, ang tinuturuan ko ngayon. Kahapon, nagturo kami kahapon at, mayroon akong dalawang kasama na kasi mayroong ano, mayroong mga seksyon na sabay ang oras ng ESP. Ay doon lang kami nagpi-fit in kapag, mayroong ano, mayroong slot sa ESP, doon lang kami pumapasok. So, nung ano, nung Miyerkules, yung isa lang nakarating, dapat dalawa dalawa sila ang ano, dalawa ang inaasahan ko na makakasama. Kaya nabitin yung isa, hindi naturuan yung sa seksyon. So gano'n ang ginagawa namin, ang MUA namin sa school, ang sabi ng principal, ah, hindi naman church itong school, kaya iwasan yung ano, yung mga salitang amen, hallelujah, yung mga gano'n na ano, praise the Lord. Kasi hindi daw naman ano, hindi daw naman church. So ginagawa namin yon na, sumusunod kami sa ano nila, sa kagustuhan nila. Pero, kagaya nung nakaraang ano, taon, nagtagal ako sa Maka-Diyos na ano, na topic kasi gusto ko na mapatanggap yung mga bata. Kaya bago mag-close yung ano, yung taon, pinatanggap ko yung lahat ng tinuturuan ko. Ay inaano ko naman, hindi ko naman, pinipilit. Kasi yung mga Muslim, may Muslim iglesia, iba-ibang relihiyon, hindi ko pinipilit. Sabi ko, yung sino lang natatanggap sa Lord, yun ang ipapanalangin ko. Kaya inaano ko sila sa harapan. Pero hindi ko pinakikita sa teacher na pinapatanggap ko sila. Kasi baka magsumbong sa principal, eh. Kaya yun ang inaano, yun ang ginagawa ko. At, marami pa sanang school na mabubuksan. Ang problema, kulang talaga kami. Kasi ang ano namin dito, yung lungsod namin, yung mayor namin, gusto rin na ma-educate talaga ang mga kabataan. At hindi lang kabataan, pati mga adik. Yung mga adik, ano, eh, yung tinuturuan sila. Yung mga ano, yung drug dependent, gina-gather sila para maturuan. So sa madaling salita, kung sa gagawin lang, maraming gagawin para sa Panginoon. Maraming gagawin talaga. Yun nga lang, ikaw na ang susuko kasi, mayroon ka pa namang ano, eh, gagawin sa church din. So gano'n lang ang ano, gano'n lang ginagawa namin. Nung nakaraang Miyerkules nga, sinabihan ko yung ibang kabataan na ilista yung address ninyo kasi dadalaw ako sa bahay ninyo. Kaya kinuha ko yung mga address ng mga bata pero yung ano lang, unti-unti lang para mabisita ko sila sa kanilang bahay. Para pagka ano, loobin ng Panginoon pati yung kanilang mga magulang masiran din ng salita ng Panginoon. So yun po yung ano, yung ginagawa namin dito. Salamat sa Panginoon. Yun lang po ang puwede kong i-share. Okay, maraming pong salamat, Pastor Vidal sa iyong binahagi, no? Salamat po. Okay. Narito ba si Pastora Justin? Umatin ba si Pastora Justin?
Pastor Justin, you want to share yung mo? Experience mo? So correct me ha do sa sasabihin ko no. Kasi nga ulitin ko yung sinabi ko kanina. Yung tita ni Pastora Justin, nakasama ko sa Philippine Airlines, si Ate Sara. Magkasama din kami sa Saudi Airlines no, sa Jeddah. Pero nung nag-migrate sila sa Canada no, napunta bali siya sa Calgary, Canada at nabanggit niya nga na meron siyang pamangkin na sa Pulangi. At doon ko nga na kilala si Pastora Justin. Now, nabanggit nga ni Ate Sara na nagpapagawa nga ng building, no? Para sa church nga. So, nabanggit niya na isa sa mga ginagawa ng resources yung pag-aalaga ng baboy na binibless ng God, no? Dahil kasi maraming anak at saka yung malulusog. At yung nga ginagamit nila to fund yung building. Kaya minessage ko siya na kung makakapag-share nga siya. Akala ko po na yung mga mananampalataya doon, kumbaga sa kanya is part of this parang fundraising. But it seems na hindi pala, no? Iba yung the way I understood. Pastor Justin, do you want to share something dyan sa inyo? What God is doing sa Pulangi? Hello po. Sige po, okay. You can magkuhan ka siguro, ikuhan mo para makita ka namin. Video po. Okay, thank you. Okay, sige, if you want to share something. So we are proud of you, no? We pray for you na on what you are doing, no? So ikaw yung isa sa mga bunso dito. Okay, let us hear from you. Kung anong Ang gusto po sa lahat po si Justine, ang taga Pulangi Albay. Bali nag-start pa lang po ang gawain dito ni Lord yung 2023 na October po siguro yun. Pero nakakapagtulong din ako sa church nung pastora ko dun sa Camarines Sur sa Nabua dati po. Tapos habang tumutulong ako doon, nagbo-Bible study kami dito hanggang sa may 3 o 4 sigurong grupo po na mga bina-Bible study kasi po ayoko po kasi ng marami kaya tinitipon ka sa lang mga 7 lang. Tapos hanggang sabi nung bishop na kailangan na as church na mag-service na. So, di ko naman pa alam kung paano 'yun. So, sabi ko, sige po tuloy kasi parang sinasabi na rin ni Lord sa akin na na kailangan na nga na magtipon-tipon as isa na mag-worship na Sunday service nga po. Hanggang sa yun, nung po in-install ni Bishop ang Pat Aguilar at tuloy-tuloy naman po kaso po yun medyo mahirap po palang anuhin yung lang tawag doon, mahirap na i-keep motivated yung mga tao na na magpatuloy lalo pang mga kabataan. At kahit nga po yung mga mga matanda, medyo nahihirapan din kasi siyempre po may mga nanay kailangan magtrabaho. So, minsan inuuna yung yung hanap buhay. Pero, yun po, pabalik-balik din naman. Pero, praise God kasi may yung ibang kabataan ko dito na talagang nagpupursige na nag-make disciples na rin. Nakakatuwa kasi
sabi ko, grabe ka gumalaw, Lord, na talagang gagamitin mo yung mga bata na alam niyo po, yung hindi ko naman talaga sigurado na na naiintindihan nila. Pero yun, naiintindihan nila at yun, humahayon na rin sila. Kaya nakakatuwa. At regarding naman po dun sa building, nakakatuwa po kasi si mama, hindi hindi ko siya ini-invite na sa Bible study. Pero nakakapakinig po siya hanggang sa naiinggit, sumasama na rin hanggang sa naiinggit, nagbabasa na rin dun sa So, yun po, si mama po ang ginamit ni Lord para para po kasi po mahiyain po ako. Ayoko pong sa mga tao nag-i-invite. Gusto ko lang magturo. Sige po, magturo ako. Pero hindi talaga ako hindi ako nakikipag-usap sa kanila ng matagal po ng mga pang-personal na maano lang ako magturo. Yun, si mama ang ginamit ni Lord para magtipo ng mga tao. Tapos yun nga po, last year lang po, ay, kailan ba yun? Basta yung lupa po ni Uncle doon. Hello, naririnig pa po ako? Nag-disconnect. Opo. We hear you. Apo. May lupa po si Uncle na na bakante na binigay na kay Papa. So, plano lang po na pabakuran kasi magtatanim-tanim kami ng mga gulay-gulay para hindi nabibili sa palengke. Tapos si Mama, may gift din si Mama kasi sa ang mga pagpatayo ng building sa mga ayos-ayos po o mga layout. Tapos hanggang sa si Mama, dire-diretso na ang pagpatrabaho sa sarili niyang pera. Tapos parang alam ko, kinakausap din ako ni Lord na building para sa church. Pero hindi ko naman alam na yun. Si Mama, kinakausap din pala ni Lord tungkol sa church building. Kaso po, sa ngayon po, na-stop muna yung pagpapaano ng building. Kasi medyo mahal na ang mga materyales. So, ang first floor pa lang na po, pero hindi pa finished yung po. So, yun, ngayon po, ang nagpe-pray pa ng for God's provision sa finances. Pero, sa ngayon po, parang hindi ko na muna yon pina-priority sa sa pag-pray kasi na-burden po ako masyado dito sa mga tao na ang nilalagay sa akin ni Lord na maghayo. Yung pamilihan po. 'Di ba po, kadalasan naman tamad ang mga na yung mga Christian lang pong nagpapataba na kain lang ng kain spiritually pero ayaw naman mag-workout, maghayo. Pero yun, sa tulong ni Lord, sana pumasok na sa loob nila, pumasok na sa heart nila. Yung last Sunday nga po, ang pinaturo dito ni Lord, yung love na hindi ka magkakaroon nung hindi mo masasabing may love ka na, may fruit of the spirit ka na kung ayaw mong abutin yung kapwa mo. So, para mas maintindihan nila na, kailangan talagang humayo. Pag niligtas ka ni Lord, tinawag ka rin para humayo. Hindi ligtas lang na uubo ka na lang. Kailangan humayo. So, ulit-ulit na lang kami dito na pero yun talaga kailangan. Yun lang po ang share ko. Salamat po. Okay, thank you, Pastor Justin. Okay, so yan po yung ating mga narinig na patutuo, no? Now, we will come to prayer now, no? Let us pray. Muli, O Diyos, kami nagpapasalamat, Lord God, for bringing us together. Salamat po, Lord God, for your faithfulness, for your mercy, Amen. for your goodness, O Lord God.
for who you are, your greatness, Panginoon. Na kung saan, Panginoon, ito nga po, O Diyos, ay patuloy namin makita, Panginoon, Lord God, na ang ginawa mo, Panginoon, sa bansang Israel, O Lord God, na kung saan, Panginoon, O Lord God, na hindi nila, Panginoon, nakita, Panginoon, of these things, O Lord God, but sila nga po, Panginoon, naging disobedient. But we pray, Panginoon, O Lord God, sa iyong mga lingkod sa amin, Lord God, na nilipat mo mula sa kadiliman patungo sa liwanag. Ay Amen. patuloy namin, Panginoon, makita ito, O Diyos. Amen. At alam namin, Panginoon, O Lord God, na ikaw nga po, Panginoon, ang aming kasiyahan. Kaya nga sinabi mo, blessed are the poor in spirit, blessed are they Salamat po, Panginoon. who comes, Panginoon, na ikaw nga po, Panginoon, Lord God, ang aming kasiyahan, ang aming kagalakan, ang aming buhay, ang aming kapayapaan. And we pray, Panginoon, Lord God, sa bawat isa, Panginoon, ng iyong lingkod, Lord God, na patuloy matanggap po namin, Panginoon, Lord God, for the forgiveness of our iniquities, healing all our diseases, redeeming Yes, our Lord. life from destruction, and crowning us with loving kindness and tender mercies, and satisfying our mouth with good things so that our youth is renewed like the eagles. Igat mo nga po, Panginoon, O Lord God, ang mabuting kalusugan. Give us, Lord God, the willness and the wholeness upang bawat isa, Panginoon, ay patuloy na maganap, Panginoon, ang iyong, Panginoon, kalooban din sa lupa. At patuloy mangyari, Panginoon, ang katwiran, O Lord God, through your servants, O Lord God, Amen. nahahayo, Panginoon, Lord God. And we speak, Panginoon, Lord God, continually wellness, O Lord God. At Panginoon, Lord God, yung continuous na healing mo, Panginoon, sa bawat isa, O Lord God, nalalakad kami, Panginoon, O Lord God, sa iyo, Panginoon, kabutihan, sa iyo, Panginoon, provision, sa iyo, Panginoon, O Lord God, faithfulness upon us, O Lord God, and that you will give us good success, Panginoon, O Lord God. Sa mga narinig mo, Panginoon, O Lord God, na mga nagpatotoo, Panginoon, O Lord God, we pray, Panginoon, na marami ka pa, Panginoon, gagawin, Panginoon, alam na yung Panginoon, O Lord God, na sa aming Panginoon, Lord God, na patuloy na journey, Panginoon, Lord God, you promise that you will never leave us and forsake us. Salamat po, Panginoon, O Lord God, for your blessing upon us and for your favor, Lord God, unto your servants, as we pray in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Okay. Amen.